4 days after Typhoon Ulysses, 2 weeks after Typhoon Ruli, at 3 weeks after Typhoon Kinta. Paakyat tayo ngayon ng Barangay del Socorro. Ito yung part na mountainous part ng Municipality ng Minalaba. Ngayon tingnan natin guys yung mga kaganapan dito. Papakita ko sa inyo yung gumuhong lupa at yung mga road repair dito, pati na rin yung mga nasalanta ng bagyo. So for the meantime, tingnan muna natin yung mga nangyari sa yung mga crops na pinagkakuhanan nilang hanap buhay. Na ayun o, nakita natin yung mga abaka na halos ayun, sirang-sira siya guys. Tapos dito naman sa may part na to, meron ditong road repair, may road widening na itinataayos dito. Tapos mahirap yung daan dito guys kasi nga merong road repair. Tapos kung maulan, napakadulas dito, so napakahirap ng transportation. So papakita namin sa inyo guys yung iba pang mga naganap dito nung dumaan yung tatlong typhoon. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Guys, nandito tayo ngayon sa Barangay del Socorro. Pakita ko sa inyo yung devastation na dinala ng tatlong typhoon, yung Typhoon Ulysses, that is 4 days ago kasi November 14 ngayon. And then 2 weeks after nung Typhoon Ruli, tapos yung 3 weeks after nung Typhoon Kinta. So dito guys sa may parting ng Del Socorro, kitang-kita rin natin yung devastation na dala ng tatlong typhoon. Mas mahirap yung transportation dito kasi nga meron dito mga road repair. Actually, road widening at the same time. Actually guys, kung makikita natin yung yung kable ng kuryente, o hindi pa siya halos na re-repair, siguro mga by January na magkakaroon ng kuryente dito sa part na to. And then ang isa pang nakakahirap dito sa part na to guys, yung road repair. Napakahirap ng transportation dito sa ngayon, lalo na kapag maulan. Kaya yung devastation na dala ng typhoon, nakita nyo naman tong yung poste ng kuryente na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naisasaayos, na siguro nilipad ito nung Typhoon Ruli. Magkaiba kasi yung atake ng dalawang typhoon guys. Yung Typhoon Ruli, napakalakas nung yung kanyang hangin dala-dala, umabot siya ng 270 yung maximum wind niya dito sa part na to. Pero kaunti yung dala niyang ulan, samantalang yung Typhoon Ulysses ay umabot siya ng 120 yung maximum wind niya. Pero ang dala-dala naman nun ay napakalakas na ulan ang ibinuhos dito sa part na to. So kitang-kita natin yung bakas nung dalawang typhoon na malalakas na dumaan dito. Yung mga niyoga natin guys, so kung nakikita nyo sa screen ninyo, halos parang mga kandilang na upos siya. Pero yung guys, yung Typhoon Kinta, that is end of October, that is around November 30 yata yun, October 30. Hindi siya masyadong nag-iwan ng grabing devastation, pero ang nakasama naman dun yung napakalakas na ulan. 3 araw bago siya dumating, meron na siyang daladalang ulan. Papakita ko sa inyo yung guys, yung lupa na naguho, yung dati ko nang ipinakita sa inyo. Dun to sa yung sinasabi ko sa inyong mayroong fault line. So makita nyo na yung halos yung lupang yun ay halos gumuho na siya. Hindi mo na siya makitaan ng kaayusan ng kalsada kasi lumubog na yung lupa, gumuho. Pero kahit dito guys sa part na to, tingnan nyo yun sa may parting ibaba, may mga lupa na rin gumuho. Siguro dala na rin ito nung napakalakas na ulan or kasama na rin ito sa pag-aayos ng mga kalsada na sa kasalukuyan inaayos ito. Kaya merong mga ganitong mga riprap, may mga riprapping dito katulad niyan. Tapos yung sa part naman na yun guys, kung titingnan natin, sana nakikita niyo sa screen, ay
Tanaw pa rin dito yung napakalaking tubig sa may parting poblasyon ng Minalabak, sa may municipality ng Minalabak, dun sa part na yon. May kung nakikita rin lang sana ninyo na meron pa siyang tubig, tanaw na tanaw dito sa part na to, na ibinuhos o binagsak nung napakalakas na pag-uulan na yun. Guys, pakita ko sa inyo yung kung gaano kahirap yung transportation dito. Tamang-tama, merong bababa. Kasi nga gumuho na yung lupa. Ngayon patawid siya dun sa kabilang part nitong Barangay del Socorro. Ang hirap ng transportation dito. And then, sinusundan natin si Kuya, tataas siya ng ganyan at bababa siya ng ganun kahirap dito sa may bahaging ito. Kasi nga nabiyak na yung lupa, guys. Bababa siya dito sa halos pabuksok na ng halos 7 ganyan, no? Napakadelikado yung gagawin ni Kuyang pagtawid. Halos nasa 7 meters yung ibinaba ng lupang ito. Yung dati kong sinasabi sa inyo, guys, na nasa fault line na kalsada. Ito yung dala ng Typhoon Kinta. Actually, yung Typhoon Kinta hindi naman siya masyadong malakas. 3 days bago dumating yung Typhoon Kinta, nagkaroon ng napakalakas na pag-uulan na naging sanhi ng paggalaw ng lupang ito na dati kong sinasabi sa inyo dun sa nauna kong mga vlogs na ito ay nasa ibabaw ng isang fault line. So makita nyo yung naging perwisyong dala nung, hindi lang actually nung bagyo, kasi dahil maliban pa sa gumalaw yung lupa, nagkaroon pa ng napakalakas na ulan, napakalakas na hangin, and then gumuho pa yung lupa, guys. So pakita ko sa inyo yung kalsada, kung ano ang yung devastation na dala ng bagyo. Ito yung dating highway o yung kalsadang nagkokonekta sa Bagulataw at sa mababang o kaya dun sa may iba pang barangay na Minalabak na nagkokonekta sa may Bagulataw, dun sa may coastal area ng bayan natin. Pero ngayon ito ay wasak na, guys. Nakita nyo naman kung paano itinawid ni Kuya yung kanyang yung kanyang motor. So ito yung yung mga pagkawasak pinapakita ko sa inyo. Ito yung kanal niya sa gilid ng kalsada. Tapos dito ay nagkaroon ng napakalaking bitak. So hindi na tuwid, guys, yung kalsada, oh. So makita nyo na meron na siyang bitak sa gitna. Tapos ito naman ay humiwalay ng halos 2 metro dito sa sementong ito. Naghiwalay siya kasi dito sa part na to ay halos bumulusok na yung yung kalsada. Kung hindi ka sanay dito sa magpatakbo ng motor sa ganitong uri ng kalsada, ay malamang na disgrasya ang abutin mo dito. So ito ay bumaba ng halos sa tansya ko halos 7 meters ang ibinaba nito, guys. So makita nyo, napakahirap yung maski pagbaba kasi subsob na subsob yung, kita nyo, subsob na subsob yung kalsada, yung ibinaba ng kalsada. Tapos nagkabitak-bitak na siya. Ito ay yung dating ipinakita ko sa inyo sa nauna kong vlog. Matuwid pa to nung una, pero ngayon talagang completely sirang-sira siya. So tingnan natin itong isang bababa kung paano gagawin niyang paakyat. So dadaan siya dito sa part na to, itataas niya ang kanyang sasakyan. Tingnan natin kung paano gagawin niya. Okay, so ayun, napakahirap ang pag-akyat ng ginawa ni Kuya. Samantalang ito namang mga naghahanap buhay na may dalang mais, gamit ang yung kanyang kalabaw. So both mahirap sa dalawa, sa maging sa mga sa kalabaw o sa tao, lalo na kung may sasakyan, mas mahirap siya. So yung dating kalsada dito siya, tapos ito yung karugtong niya, oh. Gumalaw itong part ito. So ito yung original na location ng kalsada. Dapat diretso ito, guys, pero ngayon ito na siya, oh. So parang naghiwalay siya ng halos 2 metro. So eto, tapos yung guho niya sa part na yon hanggang doon sa may bahaging yun sa may itaas. Guys, itong video na to, dati ko na itong ipinakita sa inyo noong nauna kong video noong June.
Tapos tingnan natin dito sa part na to. Ganun din, napakalaki ng bitak na may naiwan pang tubig. Tigwa vlog ko. So napakalaki ng bitak niya guys. So halos half meter yung inihiwalay ng lupa. Kasi nga yung lupa gumuho ng halos 7 meters sa bahaging ito.